Ang maluwalhating Quran. Alam nyo sa sa kung mga libro, marami tayong mga binabasang libro. Kung tayo lang mga nag-umpisa tayo sa bata pa ng ating libro na unang binabasa yung Abakada. Yung pagka tinuturuan tayo ng ating magulang, ating mga kapatid kung paano bumasa at saka sumulat. Ngayon, na elementary, napakarami ng libro nating mga nakita na maraming mga kasaysayan na mga binasa natin, ang iba naman yung mga pinakikinggan, maraming mga kasaysayan na gusto nating malaman at saka yung marinig, tsaka mga kaalaman na gusto nating alamin, napakarami. Pamula na tayo ng elementary, nakatapos tayo ng elementary, pagkatapos nag-high school tayo, ang iba naman yung mga nakapag-kolehiyo, hanggang sa nakapagtrabaho, napakaraming aklat. Meron pang ibang mga nakatapos na ng kolehiyo na hindi pa sila nakontento at sila ay nagdoktoral pa. Meron namang iba na nakatapos na ng isang kurso ay kumuha pa na rin ng isang kurso pa. Merong iba nag-abogado pa. Ito mga abogado. Merong iba naman ay nag-doktor. Napakahaba rin ang kurso niyan. So ano pa man, ay napakaraming libro na bago nakatapos ng kolehiyo ay sobrang dami na libro na binasa, maraming mga kaalaman. Hanggang sa nagtrabaho na, meron ibang mga nagtatrabaho na sa sobrang hilig pa rin sa mga kaalaman, sila ay mga nag-aaral pa sa online. Yung iba pumapasok pa rin sa iba mga nagdadagdag pa ng kaalaman dahil sa meron kasing mga tao na mga mahilig sila sa kaalaman, na sila ay laging parang bukas na bukas ang kanilang kaisipan sa kaalaman. At meron naman mga tao na yung halimbawa makatapos ang isang mataas na kurso sa paaralan at sila ay mga nagtrabaho at sila ay naging maganda na, naging mataas na kanilang mga posisyon. Meron din naman na tao na yung bagang ayaw na nilang tumanggap para bagang sa kanila ay tapos na dahil nagawa na lahat sa sobrang dami na ng kanilang mga pinag-aralan, mga nabasa, mga narinig, ay nabuo na sa kanilang isipan na sila ay talagang marunong na. Pero meron din namang mga tao na pagamat sila ay mga matataas na ang naabot, ay nananatili sila na kanilang kaisipan ay bukas sa lahat ng kaalaman. Parang sila ay laging uhaw sa mga kaalaman. Hanggang kahit sa mga trabaho na merong mga tao na kahit sa trabaho pag nakakita ka ng mga bagay na halimbawa yung iba parang wala siya masyadong interest doon. Pero meron iba naman na mga tao na kapag nakakita halimbawa yung isang tao ay may hanggang kinukutingting o ano ginagawa, ay parang siya nagiging interesado rin. Kahit din sa mga laro ay ganun din, na merong mga laro na kahit din naman ay gusto yung larong yun, ay parang gusto, pag nakikita niya naglalaro yung iba ay parang gusto rin niya makipaglaro at gusto niya matutunan din yung mga laro. Bagamat yun ay hindi niya yun masyadong gusto yung laro na yun. Nga lamang yung pagiging bukas ang kanyang kaisipan sa mga kaalaman, yung bagang minsan yung mga kuryosidad na meron namang iba na talagang halimbawa kahit sa mga laro na halimbawa ang kanyang mga naging laro ay mga na lang itong halimbawa may napili siyang ay basketball o kaya chess na lang ang kanyang naisip na laro, ayaw na yan ng iba. Ay pero meron din namang mga tao na sadyang mga kawan hanggang sa tayo mga nagtrabaho na tumanda na, napakarami nating mga naabot ng mga kawan. Ngayon ito yung mga katulad sa Quran. Ito yung Quran, ito yung huling kapahayagan ng Diyos na ipinadala sa mga tao. Bagamat may mga nauna ng mga katulad mga panahon pa ni Abraham, meron ng mga pinadalaan Diyos diyan na mga kasulatan. Nga lamang hindi natin masyadong napag-aralan yan nung tayo Kristiyano pa. Dahil kasi ang binabasa lang naman natin kasi nung Kristiyano pa tayo ay hanggang Bible.
Ngayon, na yung palang dito kay kay Abraham. Pinadala kasi sa kanyang pangalan ay yung gang Perganismo. Ang pangalan ng kasulatan ay pinadala kay Abraham. Pagkatapos dito naman sa Bible kasi mga nakasulat lang yung katulad sa Genesis. Yun lang yung mga doon. Kasaysayan ni Abraham. Pero yung ang tunay pala pangalan na yung ng pinadalang kasulatan kay ay yung Perganismo. Tapos yung kay si Moses naman pinadalan din ng kasulatan ng Diyos. Ang pangalan naman niyan ay Torah. Yun ang tunay na pangalan ni Torah. Pagkatapos yung kay naman si David, binigyan din ng kasulatan ng Diyos para ipahayag sa mga tao. At ang kasulatan naman, libro na nasa kanya na pinadala sa na sinulat ay ang Salmo. Ang pangalan. Tapos nung si Jesus, pinadalan din naman ng kapahayagan, at ang tawag naman sa kapahayagan na pinadala kay Jesus ay yung Ebanghelyo. Pagkatapos ni Jesus, may pinadala naman na kapahayagan ang Diyos, na nung ako'y Kristiyano ay hindi ko pa nalalaman yun, dahil kasi bagamat narinig ko yung pangalan na librong Quran, ay ang pagkakakala ko kasi yung Quran ay para sa sa mga Muslim lamang. Pero ang nung nalaman ko na ang lahat pala ng kasulatan na yan ay para sa lahat ng tao. At tulad ng ng Bible, ang pinadalang kasulatan ng Diyos na yan namang Bible, yan ay composed ng mga iba't ibang mga kapahayagan na pinagsama at inilagay sa isang libro. At tinawag nga yung Biblia. Ngayon, ayan ay para sa mga tao. Ngayon, ang Quran na yan ay kapahayagan din ng Diyos, yan ay para din sa lahat. Yung nga lamang, katulad doon ako'y Kristiyano nga, siyempre yun nga ang aking kaisipan na ay ang Quran ay para lang sa mga Muslim yan. Pero hindi pala gayon. Ang Muslim din naman ay sila ay nagbabasa rin sila ng Bible. Kasi nung ako'y nakita ko na yung sila nagbabasa rin sila ng na yung Bible, yung mga teacher na kasi kailangan nila magbasa rin ng para malaman nila ang lahat yung mga tinuro ng Diyos sa para naman may turo nila doon sa mga, lalo na yung mga Muslim na bago, na maituro nila kung ano bagang mga alam mo kasi minsan sa Bible kasi pagka may mga sinabi, hindi lang yun ang ibig sabihin na yun, dahil malimit kasi sa Bible, lalo na doon sa bagong tipan ay ay marami yung sa isang salita doon ay maraming ibig sabihin, hindi yun ang dahil kasi malimit doon na italinhaga sa kaya makikita natin na palibhasa talinhaga na minsan na yun ang sinasabi dun sa Quran ay hindi naman yun talaga ang tunay na ibig sabihin, dahil ayun ang pagkakasabi dun ay talinhaga. Katulad nga yung yung mayroong sinasabing salita, ay ang salita pala na yun ay may pinatutungkulan kung sino yung salita na ganyan, kaya yun ay talinhaga. Hindi kaya dito sa sa Quran. Sa Quran kasi ang pagkakasabi kung ano yung nakasulat yun noon, hindi talinhaga. Kaya itong Quran talagang napakalinaw. Kaya kung ano yung nakasulat ayun mismo, hindi ka na yung talagang para bagang mag-iisip o magtatanong ka pa dun sa isang sa isang halimbawa mayroong isang teacher na kung ano bang ibig sabihin nito. Dahil kasi dun sa sa Quran talagang napakalinaw. Kung ano yung talagang mismong nakasulat, ano yung salita na sinabi niyo, yun. Kaya malinaw. Ngayon itong lahat ng mga kasulatan na yan na yan ay para sa lahat. Yun nga, akala ko noon ang Quran ay lamang yung salitang Arabic, kasi meron kasi dati ako nakita na na Quran noon ay Arabic. Ngayon ito palang Quran, marami itong mga ginawa ng mga yung translation sa iba't ibang lengguwahe. Kasi kung hindi naman itatranslate ito sa ibang lengguwahe,
ay hindi naman agad nila maunawa, lalo na kung mga bago. Magaling kung halimbawa ay marunong silang bumasa ng Arabic at nakakaunawa sila ng Arabic na talagang lingwahe nila yung Arabic, madali nilang matutunan. Kaya sa dami ng ating mga nabasa na libro, merong mga hanggang sa nag-retire na sa trabaho, ay napakarami ng libro na mga nabasa. Ngayon ay minsan ang nakakaligtaan natin na basahin itong libro ng mga salita ng Diyos na ipinadala sa mga tao. Ay tandaan naman natin na tayong lahat ng mga tao ay kapag tayo namatay at sa huling araw na muling pagkabuhay ay tayo ay haharap sa Diyos para magsulit ng ating mga ginawa. Ngayon, ang ating magiging daladala lamang tunay ang ating mga nagawang mabuti at nating nagawang masama. Ayun ang ating madadala, lahat ng itong mga pinagsumikapan natin, lahat ng mga ari-arian, kayamanan, ano man ang ating mga pangarap na dito para sa pangmundo lamang, ay yun ay iiwan natin. At ang ating tanging madadala lamang yung ating mga nagawang mabuti at masama, at yung mga gantimpala nito. Ngayon ay pinag-utos ng Diyos sa atin na basahin natin ang kanyang mga salita. At ang hindi lang yon, siyempre kapag binabasa natin ang ating salita ng Diyos, ay natututo tayo kung ano yung mga gusto niyang na dapat nating gawin. At ang isa pa, binigyan niya ito ng gantimpala. At ang tawag dito ay yung kabutihan. May mga gantimpala itong bawat kawan. Ngayon nakagandahan nito, yun ay isang kabutihan. At ang ginawa ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa salitang Arabic, wikang Arabic ay Allah. Siyempre maraming salita marami tayong lingwahe, kaya iba't iba nagiging katawagan sa Diyos. Ngayon kaya naman sinabi ng Diyos na itawag nila sa kanya ay isa, ang Allah. Kaya sa lahat ng mundo, sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, lahat ng naniniwala sa kanya na tinatawag niyang Muslim o Alipins, ang Muslim naman ay yung salitang Arabic. Nang kahulugan na yun, ang pinakamalapit na kahulugan ay Alipin, dahil nga siyempre tayo mga alipin ng Diyos. Ngayon doon sa Bible naman, lalo na doon sa Bagong Tipan, ang nakalagay naman doon na yung mga anak ng Diyos. Kaya nga yung mga sinasabi natin mga anak ng Diyos. Pero yun ay yun kasi pagtuturing. Ay ngayon naman yung anak ng Diyos, kaya naman pagsapit nitong Quran, inalis na yung pinagbawal na yung pagtawag sa anak ng Diyos. Dahil kasi di ba nga sa Bible, lalo sa Bagong Tipan, di ba gayon talinhaga? Malimit kasi sa salita din sa Biblia ay talinhaga. Ngayon, pag sinabing talinhaga, ibig sabihin hindi man yapat nakasulat na salitang yun na yun. Dahil nga ang pagkakasulat sa Bible ay talinhaga. Yun ang kasi ang kaibahan sa Bible at saka sa Quran. Kaya nga yun ang nangyayari nga sa tao minsan. Halimbawa, ang basa ka ng Bible, nakita anak ng Diyos. Tayo pala anak ng Diyos. Pero hindi yun ang ibig sabihin, hindi yun sinabing anak ng Diyos, ikaw nga talaga anak ng Diyos, hindi. Talinhaga nga yun eh. Talinhaga, parang yun kasi, yun ay pagtuturing. Ngayon, dahil nga kaya pinagbawalan ng Diyos yun, yung pinadala niya ang Quran, kasi ang pumasok nga sa tao, ay anak ng Diyos. Ngayon, ang nangyari doon sa paniniwala ngayon sa pagsapit ng pagpapalit-palit ng salin lahi, anak ng Diyos, ang nangyari, ang Diyos ay nagkaroon ng anak na Diyos din. Yun, kaya ngayon pinagbawal. Kasi nga, talinhaga nga eh. Talinhaga, ang pagkakasulat kasi sa Bible na hindi man yapat yung pagkakasulat na yun, ay yun na yun ibig sabihin na yun. Hindi, kasi talinhaga nga yun. Iba ang kahulugan. Ngayon, dito sa Quran, hindi kaya katamo dito sa Quran, sinabing alipin, yun na yun, hindi ka na mag-aano ng ibang kahulugan na yun, kundi alipin. At tinawag ng Diyos ang mga tao na kanyang alipin o Muslim. Ayun na yun.
Wala ka nang iisipin na ibang kahulugan na yun. Alipin na, yun na. Kaya yun ang kaibahan sa pagkakasulat sa Bible at saka sa Quran. Sa Quran dito talagang eksakto. Wala ka na talaga, malinaw, nilinaw na. Ngayon, kaya yun ang yun ang kailangan nating mabasa, yung kanyang mga kasulatan para malaman natin. Nakatulad nga nito, sa dami na ng ating mga nabasa na libro, itong hindi natin napapag-ukulan. Lalo na yung kapag tayo matanda na, minsan marami tayong nararamdaman, minsan nagiging mainit ang ulo natin, pero alam nyo yung ating katandaan, dapat tayo ay magpasalamat, maging masaya tayo, na minsan halimbawa tayo matanda na, tayo may sakit, hindi na tayo makagala, dahil kasi marami tayong nararamdaman. Ayun kung titingnan natin, dapat tayo maging masaya. Dahil alam niyo, yun ay isang pagkakataon para tayo manatili sa bahay. Dahil kung tayo may sakit at tayo nananatili sa bahay, magkakaroon tayo ng panahon na para balikan natin yung ating nakaraan. Bakit baga tayo narito at saan baga tayo paparoon. Ay doon, sa panahon na yun na tayo may karamdaman, na tayo na nakakawa, yun ay napakalaking gantimpala sa atin. Yun nga lamang minsan iniisip natin na, ay, bakit ba tayo pinaparusahan? Mayroong mga ganyan mga tao, naisip nila, pinaparusahan yata tayo ng pinaparusahan yata ako ng Diyos. Hindi pinaparusahan, ayun ay binigay nga sa iyo yung pagkakataon, na para ikay makapagmuni-muni. Para kung sakali, maisip mo, na teka, tao nga pala matanda na, ay ako may sakit. Ito nga pala ang tamang panahon. Aking alamin na yung Kung halimbawa, hindi ka makapagbasa ng, halimbawa, medyo malabo na yung mata, magpatawag ka ng isang mga marunong sa kasulatan. At ikaw ay makinig sa kanila. Ngayon, diyan ka mag-aral. Iba't ibang mga marunong sa kasulatan ang iyong tawagan. Kasi, alam mo dito sa mundo, dito kasi pagsubok, hindi man yapat yung halimbawa, yung isang tao ay marunong sa kasulatan, na halimbawa isang relihiyon na marunong siya sa kasulatan, ay doon ka na lang makikinig. Hindi mo mapipili. Para kang halimbawa, ikaw ay pumunta ka sa tingnan mo pumunta ka sa bayan, maraming iba't ibang kamatis diyan. Tingnan nyo, may maraming iba't ibang klase ng kamatis. Mayroong pahaba, may pabilog, mayroong pang kinalabasa. Pero tayo'y namimili. Tayo bibili tayo itong magandang kamatis, pili ako. Ang isda, di ba ang isda tayo, pag pumunta tayo sa bayan, titingnan natin yung mga iba't ibang klaseng isda. Kung galunggong man yan, pipili tayo ng mga namimili tayo. Ay minsan kasi sa atin, ano nangyayari, yung halimbawa, at may relihiyon, hindi na tayo namimili, hindi natin pinagpakawa. Mas mabuti pa yung minsan pag bumili talaga sa palengke at bibili tayo ng bigas. Tingnan mo, minsan hindi na tayo doon sa bigas namimili tayo. Pero tingnan natin yung ganitong mga ito kasi napakahalaga. Ang pupuntahan kasi natin sa kabilang buhay, walang iba kundi yung naglikha sa atin, na para tayo ay magsulit sa kanya. Ngayon, paano natin malalaman kung tayo nananatili lamang sa isang bagay? Maghanap tayo. Lalo kung tayo mga matatanda na, tapos hindi naman natin alam na bukas buhay pa. Ay, sino ba nakakaalam na yun? At kaya kung kung yun yung makikita mo, yung mga bagay na halimbawa ito yung mga binasa natin ng binasa. Itong napakahalaga na kasulatan na dapat natin basahin. At alam mo, sa kabutihan pa ng Diyos, ay binigyan pa na yan ng gantimpala. Alam nyo, sa pagbabasa natin ng mga kasulatan, katulad dito, ang sabi ng Diyos, ang sino man tao na magbabasa ng Quran, ay bibigyan na yung gantimpala, at ang kanyang kabutihan ay ibibilang sa kada letra. Tignan nyo yung isang katulad ng ganito, isang sentence lang. Ilang letra ito? Ito, sa ngalan ni Allah. Ilang letra yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Andito pa lang yan, may kuwit pa yun, 16, 17, 18. Pero pa, ang pinakamahabagin, ilang letra yan? Ito pa, ang pinakamawain, isang sentence lang yan.
Ay ito nyo, ilang letra yan. Tama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1
pito, walo, tapos siyam, apat na po, apat sa, apat na dalawa, apat to, apat, apat na, apat anim, apat pito, apat walo, apat siyam, 50. Pero mo 50 na agad isang kawan, ayun ay 50 na agad nakabutihan ng iyong nagawa. Tingnan niyo halimbawa, ikaw ay merong isang tao na nakikita mo na marami siyang napakabigat ng kanyang bubuhatin. Oh, pero lalo't nakikita mo siya na siya matanda na at nakita mo siya na ang kanyang dinadala ay napakabigat. Pero ngayon, inaawa ka ngayon, ay nagkataong malayo ang pupuntahan. Ay biro mo yung talaga ikaw ay nagpakapagod. Oh, pero yun ay ilang kabutihan yun ang iyong nagawa. Oh, di isang kabutihan yun na maliban na lang ako ang alay sa tuwa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-times niya sa 10. O kung i-times niya sa 10, di 10 lang kabutihan yun. Ay samantalang ito, kung ikaw ay may nagawa na, halimbawa mayroon isang tao na tulungan ka 10, tapos ngayon pagpunta mo sa bahay, nakapagbasa ka pa ng Quran, o ito isang sentence lang, ay 50 na. May 50 ka ng kabutihan. Ay ilang, biro mo mga parang mga 10 segundo lang yon. Pagkababasahin mo itong isang sentence na ito. Oh, plus pa yung iyong nagawa na kabutihan. Yung ikaw ay may tinulungan kang isang matanda. Kung halimbawa, isang kabutihan yun, at ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinays pa niya sa 10, o kung 20 na, o ay 50 plus 20, ay di kayo may 70 na. Ngayon, yan ay napakahalaga na kung halimbawa meron tayong nagagawa ng mga kabutihan sa araw-araw, yan ang mga dadala lang natin kapag tayo humarap sa Diyos. Kaya makikita mo doon na marami mga nagliliwanag ang muka. Dahil marami sila mga nagawang kabutihan. Minsan kasi nangyayari sa atin yung mga emosyon natin sa tsaka yung ating mga pangarap na naglalayo sa atin. Ang mga pangarap kasi minsan, maganda yan. Kaso nga lang minsan kapag tayo ang ating pangarap ay nakakamit natin, minsan nalulunod tayo. Alam nyo bakit? Dahil kasi tingnan ninyo, maraming mga mayayaman pero sila hindi pa rin tumitigil na halos ang kanilang mga kayamanan ay mga sobra-sobra na. Oh. Pero sa halip na itulong nila sa kapwa, yun hindi nila gawang itulong kasi ang nangyayari sa kanila, tuloy-tuloy ang gusto may payaman. Tingnan ninyo, mayroong maraming sasakyan, ay hindi man lamang sila magawa na halimbawa yung ibang mga naglalakad, ang mga kapitbahay nila, hindi man lang mga pasakayan, samantalang ang dami nila sasakyan. Kasi ang nangyari kasi sa kanila pa ay ang pangarap, yung kung pangarap na paramihin, doon sila nagiging masaya. May marami sila sasakyan na merong mga napakayaman na napatayo, may rest house dito, rest house doon, rest house. Ang dami lang mga rest house, kita rin yung daming mga tao na mga nahihirapan, wala mang bahay, mga sira-sira ang bahay. Pero tingnan niyo siya, ang dami niya rest house na nakakuha. Yan yung kasi yun ang minsan ng mga pangarap natin, dahil sa ating mga pangarap, mga tayo nalulunod lamang. Na yun na may walang mga kasaysayan, yung kung yun naman mga pinagpagawa natin, mga pinagpagura ng mga kuwan, ayun na may walang kasaysayan na ang ating madadala lang sa kuwan, yung ating mga kabutihan ng mga nagawa. Yun ang mga isang yung ganyan, halimbawa maraming pera, yan ay magiging yan ay may kasaysayan lamang kung ang iyong mga ginawa na yan. Halimbawa marami kang bahay, yung iyong mga bahay na yan, mga pinamigay mula sa halimbawa, ginastos mo lang doon sa halimbawa ay papagawa ka ng isang rest house doon, magkano magastos mo. Halimbawa yung nagastos ay 1 milyon o 2 milyon. Ay yung sa halip na nakita mo yung mga mahihirap, mga walang bahay, yun mo na lang ginastos. Ayun ay naging kabutihan pa, na yun ay madadala mo. Pero kung halimbawa ikaw ay nagpagawa ka ng mga rest house dito, rest house doon, sa lahat ng kawan, walang saysayan. Yan ay magiging katanungan lamang sa iyo pagdating sa kabilang buhay. Natatanungin ng Allah, bakit hinayaan mo na ikaw ay daming bahay, na meron kang nakikita ng mga mahihirap na wala mga silang bahay. Ay ang katwiran niya, ba't hindi sila magsumikap? Ganyan kasi nagiging katwiran. Ang kasi ang mayayaman, yan ay kargo nila mga mahihirap.
Dahil kasi binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may mga pahiram lamang sa kanila eh. Yan ay sadya lamang binigyan sila ng pagkakataon na ano. Kita ninyo, may dalawang tao na parehong nagsisikap. Dalawang tao yan. Pero bakit merong tao na siya ay sinuwerte na sinuwerte? Dahil kasi siya dun nga sa isang tao na yun na sinuwerte, ibinigay ng Diyos yung pagkakataon dun sa kanya. At ayun naman ang pagkakataon na yun, ayun naman ay kailangan ay gagamitin naman nila yung sa pagtulong sa kapwa. At ayun naman ay kanya, kapag ayun ay kanyang ginawa, yun ang mga kabutihan na yun na nagawa dahil sa kanyang yaman na ibinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ginamit naman nila yung para sa pagtulong sa kapwa, yun ang kanyang mga kabutihan dala-dala kapag siya ay haharap na sa Diyos na naglikha sa atin. Ngayon nga, dahil nga sa ating mga pangarap na sobra, at ang katapusan na yan ay walang katapusan na pangarap. Dahil nga kasi kahit nga yung may-ari ng SM, nabalita ko nga eh hanggang sa mamamatay na yun. Mayroong nagkwento sa akin na meron pa rin silang mangarap na magtatayo pa rin ng ng kawang. Kaya ganun kasi ang pangarap ng ng tao, walang katapusan yan. Dahil ang tao kasi marami, walang kontento. Ngayon ito yung ating nalilimutan. Ang buhay kasi ng tao ay para yung minsan ay parang magnanakaw na bigla na lang narating na minsan nakukuha na yung ating buhay. Ngayon paano na kapag tayo harap na sa kawal? Kaya ngayon kung ano ba meron tayo paminsan-minsan magbasa tayo ng ng mga kasulatan. Kaya ngayon kung ano ba ay isang sentence nga lamang ay napakarami ng gantimpala na tayo makakamit sa sa kabilang buhay. Ay paano kung halimbawa ang mga gantimpala yun ay siyang maging kapalit para do sa ating mga nagagawang kasalanan. Ay di ba ang ating kasalanan ng mga nagagawa ay pagaan ng pagaan dahil kasi napakarami nating nagawa na mabuti. Kaya lahat ng bagay na natin sa mundo, magagawa natin na kabutihan yan. Katulad ng ating mga panalita, kung halimbawa tayo ay nagsasalita sa ating kapwa, yung marunong tayong mag-control. Hindi man yapat yung halimbawa, yung emosyon natin, medyo masama ang ating kuwan, tapos lagi tayong galit sa ating kapwa. Pagka nakita nating mali yung ating kapwa, kung tayo magsalita ng mga hindi magaganda, doon hindi natin nalaman na yung ating kapwa ay nasasaktan. O tayo naman basta makakita ng mali agad sinisita natin, yun hindi maganda ang mga gayon. Ang paninita kasi minsan ay nasa tamang mga pananalita, hindi yung lalo na kung minsan ay karamihan bakit ito yung minsan makikita natin kung kailang karamihan ng mga tao saka tayo maninita, kasi minsan ng ganyan nagiging nangyayari parang nagiging pasikat. Ngayon tama ang iyong intensyon na siya halimbawa yung medyo mali ang kanyang ginagawa, pero gawin mo sa tamang lugar. Hanggang wag mo naman siyang ipahiya. Kaya minsan yung kahit tama yung siya kaya nagkakaroon ng away. Kasi wala kasi sa tamang lugar, tamang panahon. Tapos minsan kasi yung mga panalitade kasi nangyayari nagiging kayabangan na. Parang tayo akala mo kung sino na. Ay ngayon yung ganyong mga salita, paano tayo magkakaroon doon ng kabutihan, ng gantimpala sa Diyos? Kaya yung ating mga palita, halimbawa meron tayong mga kawan, kung sisita natin, ilagay natin sa, halimbawa na siya lang, kausapin natin maganda, nagkaroon tayo ng magkakaroon tayo ng gantimpala sa Diyos, sa ganyong paraan. Hindi yung halimbawa, minsan sisitahin natin, tapos minsan pag pa natin yung halimbawa yung pagtatawanan natin tapos lulukuhin pa natin minsan yung mga gayon ay yun sayang nangyayari. Ang naiipon lahat ng naiipon sa ating buhay ay puro kasalanan. Ngayon haharap tayo sa Diyos na nilikha sa atin, at ang Diyos naman ay meron siyang inilaan na paraiso at saka impyerno na para naman ating pupuntahan. Kaya dalawa lang naman natin pupuntahan sa kabilang buhay. Ay mabuti nang mapunta tayo sa paraiso. Kaya kahit sa pagbabasa ng kasulatan tayo, bigyan natin ng pangkalma kahit isang kung ayaw ninyo nung makaya ng yung isang page, ay kahit isa na lamang na isang sentence lang araw-araw, ay napakalaking bagay na yun. Kaya tayo ay magbasa ng magkaroon tayo, maghangat tayo na magkaroon ng kasulatan ng Diyos. Kung meron na kayong Biblia, maghanap kayo ng ganitong Quran.
Ito, tingnan nyo sa Quran, merong Arabic dito, meron naman Tagalog, na para naman ay naunawa natin. Katulad sa Amerika, o English ang kanilang salita, meron ding Arabic dito sa kanan, sa kaliwa naman ay English. Ay sa iba't ibang iba't ibang bansa, meron din yan ng mga may para naman maunawaan ng kahit anong lahi. Nakakuha. O so, sige, maraming salamat. Nga pala hindi pa ka nakakapag-subscribe at saka hindi pa nakakapag-follow sa ating mga kwentuhan. Mag-subscribe na tayo at saka magkwentuhan. Kaya sa dami ng ating mga nabasa na libro ay pagkukulan natin ang mga libro, mga kasulatan, kapahayagang ibinikaloob ng Diyos sa atin. Dahil darating ang araw ay sa Kanya tayo magbabalik. At ang ating tanging dala lamang ay lahat ng mga bagay na sinunod natin sa Kanyang mga pinag-uutos. O sige, maraming salamat.